Pag-usapan natin ang mga bagong kaganapan sa mundo ng politika. Alright. At pag-usapan natin always dito sa Donmar TV ang mga kapalpakan. Ha. At tayo naman dito ng Donmar TV ay kritisismo tayo sa mga maling gawain ng ating gobyerno. Yes. No? Minsan, meron namang tama na mga ginagawa, ay pinupuri natin yan. Yung iba naman, talagang magkikritik tayo kasi Yes. maling-mali naman talaga. Gaya yan, tulad kanina, si BBM, parang naghuhukay sila ng mga ilog-ilog. Okay yan, para sa akin, ano? Kasi para sa tag-ulan. Pero magkano budget dyan, madam? Baka naman sobrang laki yan. Kuya Jun, ano yan? ICC na ang Supreme Court ng Pilipinas. Okay? Kasi po, meron pong nag-trending ngayon na balita na merong isang congressman, no, nag-resign. Itong congressman na ito nag-resign Ayun. and it creates controversy na di umano ito rang congressman na ito ay nag-resign siya bilang congressman dahil umano sa issue ng impeachment pressure. Oh. So, ibig sabihin ay Parang sabi niya, ayaw na maging kongreso ngayon, puta. Puro kurako, tanda yung mga buhaya doon. Resign muna ako, balik na lang ako pagka Duterte na. Kung magkaka-eleksyon. hinala ng mga tao ay nag-resign ito, baka hindi na niya matake ang kaguluhan sa Kongreso. Alam niyo naman natin, dyan sa Kongreso, hati yan eh. At dyan sa Kongreso, para bang hindi na nasusunod yung prinsipyo mo. Kasi kung susundin mo yung prinsipyo mo, wala ka talagang, hindi ka mabibigyan ng yung inire-request mong mga projects ng inyong tawag doon, ng inyong constituents sa isang party na nire-representa mo, na may plano kang ganito yung gagawin mo. Wala. Magbumukha kang ikaw pa yung may kasalanan kasi sasabihin ng mga constituents mo, ano bang nagawa mo bilang congressman? 'Di ba? You promised us to na ganito, ganyan ang gagawin mo. Kaya nga binoto ka namin kasi naniniwala kami sa kakayanan mo, 'di ba? Pero hindi mo nagampanan, hindi mo nakayanan yung mga pinagsasabi mo at nag-promise ka, 'di ba? Correct. O kasi ang hindi maganda sa mga nangyayari sa Kamara o sa House of Representatives, dapat sumunod ka sa mga kung ano ang utos ng majority o yung leader ninyo, dapat susunod ka. Kung sasabihin nila na dapat pipirma tayo dito sa impeachment ni VP Sara, dapat ka talagang pipirma kasi kung hindi ka pipirma, you will be left alone. At lahat kokontrahin ka. Oo. Kahit labag sa kalooban nila, pero napipilitan na lang silang magpanggap na they are for impeachment ni VP Sara. Kasi iipiting ka rin siguro dyan eh. Kaya itong isa, nag-resign siguro talaga. Ano? So siguro, yan ang sabi ng iba sa comment section at sa lahat ng mga nang intriga dito na nag-resign na lang ang isang congressman na ito. Mamaya ipapakita ko kasi in-interview siya. Nag-resign na lang siya kasi hindi na niya kaya yung pressure eh. Grabe. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin ang mga kaalyado ng mga Duterte. Kung mapapansin ninyo, lahat na siguro ng mga unang-una, yung leader ng mga DDS, wala naman tayong dyan, no? Hindi naman natin yan dine-deny. Ang leader po ng DDS is syempre si Tatay Digong yan. Oh. Okay? Kasi si Duterte nga, sinusuportahan. So si Duterte, kinulong nila. Kinulong ng administrasyon na ito. Si Attorney Harry Roque, anong nangyari kay Attorney Harry Roque? Hindi na siya makauwi-uwi dito sa Pilipinas kasi kung uuwi siya dito sa Pilipinas, ikukulong rin siya. Kinasuhan siya ng administrasyon na ito. Di ba? Ganyan. Basta kaalyado ka ng mga Duterte, ganyan ang mangyayari sa'yo. Sino pa? Si VP Sara. Pati ang asawa ni VP Sara nadadamay sa kalokohan ng administrasyon na ito. Anong ginawa nila kay VP Sara? They are so desperate ni VP Sara na i-impeach si VP Sara. Kasi sila po'y natatakot na ito ay mananalo sa 2028. Tatlo na. Sure win kasi. Si Pastor Apollo Kibuloy na ang daming nagmamahal dyan sa taong yan. Ay, grabe, oh. Dahil sa mga itinutulong niya dito sa mga mahihirap, especially dyan sa Davao. Ano ginawa nila kay Kibuloy? Na alam nilang si Kibuloy ay matalik na kaibigan ni former President Duterte. Kinulong nila.
Kung ano-anong mga akusasyon, aligasyon na ibinabato nila kay Pastor Apollo Kibuloy at ikinulong nila while the case is ongoing. Di ba? Bakit ko ba nasabi ito? Na, si Robin Padilla ngayon, plano nilang sampahan na naman ng umuugong ang balita na plano na naman na sampahan nila ng kaso kasi tinulungan raw si Senator Bato de isa pa yan, si Senator Bato de la Rosa. Grabe naman yun. Pati si Robin Padillang wala namang kasalanan. 'Di ba? Tignan nyo ha. Tignan nyo ito kahit yung mga taga-kabila, mga sir, yung flood control po, yung mga dilawan no, yung flood control po hindi na nila inaasikaso. Bilyones po. Pero mas agresibo silang gurgurin itong mga senador natin. 'Di ba? Tapos ikaw, ano gusto mo? BBM ka pa rin? Sir, kung sino ka mang mga taga-kabila na pink o dilawan, gumising naman kayo. Tuloy tayo na. Isang known kaalyado ni Tatay Digong. Anong ginawa nila? Gagayahin nila. Uy, nawala ako Yung Nasaan ako? nangyari kay Tatay Digong. Ay, nawala ako. Si Bato. Willing nilang isurrender si Bato doon sa Hague. At itong si Robin Padilla na inakusahan nilang tumulong raw kay Bato para makatakas si Bato at magtago, ay plano na naman nila. Teka lang, parang nawala yung internet ko Nandyan pa ba ako? Mic check. Na-disconnect ang chat. Pakihintay. Anong nangyari? Nawala ata ako. Mic check. Nawala ako. Grabe yung internet ko. Mic check. Yo. Yo, nakabalik na ba ako? Grabe, napunta ako sa mundo ng kawalan. Mic check. Hindi makakonekta sa chat. Pakisubukan muli sa ibang pagkakataon. Sabi ng ganun. Aray ko, mabagal kasi. Okay na, sabi no, napakaganda daw ng aking okay na daw connection ko. Ano nangyari? Pati ako sinabutahin na rin. Mic check. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Pa-press 1 na lang po Kasi na-disconnect po siya, no? Ano na nangyari? Grabe naman tong internet ko. Tingnan ko muna kung talagang nakakonect pa rin ako Okay. I-check ho natin dito sa akin kung nakakonect na ako. Kasi na-disconnect po ako mga kapatid. Pa-press 1 na lang dyan Pa-press once. Yan. I-refresh ko nga. Tinan ko. Refresh natin yung live natin. Ayan. Titignan natin. Kawawa naman ako Ayan. Okay na po. Sabi ni ating Lailani. Ma'am Lai, okay na. Kala ko sa akin nagugurgurnet ko. Yan. Salamat po Okay naman, sabi ni Henry. Yan, salamat. Press 1. Okay na ba tayo? No? Anong tayo? Wala naman tayo. Hugutin, no? Okay, hello. Okay na, no? Pwede na siguro nating i-play ulit. Ayun, mabagal ho kasi internet natin dito sa mga hindi nakakaalam ho. Tayo po ay lumipat ng bahay. Paglipat ho na, okay lang naman at my end. Dahil po lumipat ho tayo ng bahay, sabi ni Francis, shoutout, no? Dahil nga po lumipat tayo ng bahay, dito sa lugar namin po ay walang PLDT. Bukod sa walang PLDT, yung mga iba pong internet provider, ayaw po kaming kapitan. Dahil mahirap daw po yung connection at malayo. Para kaming nasa liblib. Ha. Sabi ni Ma'am Lailani. Kaya po, ang pinakagamit kong internet ngayon, kung hindi nyo po na itatanong, ay Globe. Yung Globe po, may unlimited naman sila. Kaso nga lang, pagka tinopak, nag-iinarte. Okay. Tuloy muna natin Sana magtuloy-tuloy na po ito mga kapatid. Here we go. Asa na ba? Play button. Here we go. Ilang kasuhan si Robin Padilla. Okay? At heto pa. Titignan ko muna kung gising pa yung mga ibang tao dito sa bahay Patigilin ko muna silang mag-internet. Wait lang
Basta dire-diretso lang kayo dyan mga kapatid sa mga bagong salta dyan. Palike ng ating video ha. Magro-rubing lang ako sa maliit na bahay namin. Titignan ko kung sino yung mga gising pa. Alam ko ganitong oras tulog na eh. Okay ha, babangon ako ha. Wait lang. Pati itong mga supporters, ito yung delikado ha. Sa sobrang daming problema ng Pilipinas, isa pa yung flood control na yan. Mas inuuna pa nila itong mga supporters ni Duterte na gusto nilang sampahan ng kaso. Itong issue ngayon ni Attorney Harold Respicio. Okay? Na kakasuhan raw nila ng inciting to sedition. Hindi ako marunong sa batas kasi hindi naman tayo lawyer. Mamaya, papanoorin natin yung balita na yan kung meron ba talagang inciting to sedition ng nagawa nitong si Attorney Harold Respicio. Kilala naman natin itong si Attorney Harold Respicio. I-explain natin yan. Kasi kung mapapansin ninyo, no, talagang, sunod-sunod na ang mga hanay ng mga DDS ang mga ipinapakulong nila. Yan ang trabaho ngayon ng administrasyong ito. Ipapakulong ang kumontra sa administrasyon. Ipapakulong nila. Pero yung problema kasi malapit ng tag-ulan ha. Remember, it's May. Last week of May na tayo, no? Last week of May. Pagdating ng June yan, uulan na naman yan. Tiempo na naman ng ulan. Baha na naman yan. Di ba? Sasabihin na naman yan, normal na ang baha. How many years na? Mag-aapat na taon. Taon-taon na lang binabaha sa panahon ni BBM. Hindi pa rin niya nasusolusyonan ang baha. Tapos ngayon, anong nangyari? Kinurakot pa yung flood control na hindi matumbok-tumbok yung mastermind. Di ba? Tapos, yan ang tinututukan nila ngayon. Itong mga pagtugis, pagkaso ng mga kalaban ng mga... Diyan sila nakatutok. Pamumulitika. Kakasuhan yung kumalaban sa administrasyong Marcos. Pero yung mga problema sa flood control, infrastructures natin, sa PhilHealth, sa taas ng kuryente, mga bilihin natin, wala sila nakatutok doon. Nakatutok lang sila sa ayuda, namimigay ng bigas, namimigay ng mga AX, namimigay ng mga kung ano-anong mga ayuda. Hanggang kailan man tayo lilinya? Hanggang kailan man tayo pipila para kumuha ng pera at kumuha ng ayuda at bigas? Umaasa tayo sa gobyerno. Yan po ay hindi gusto ng taong bayan, yung pamimigay ninyong ayuda. Kasi nagmumukha kaming mahirap niyan. Kahit mahirap tayo, mas lalo nilang ipinamukha sa atin na mahirap talaga tayo na nangangailangan tayo ng ayuda. Nangangailangan tayo ng bigas. Instead na gobyerno kayo, ang dapat na ginagawa ninyo ay iangat ninyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi yung namimigay lang kayo ng ayuda at pera at bigas para sa pagdating ng eleksyon, makakaalala na naman ang mga tao sa inyo na ito yung namigay ng bigas, ito yung namigay ng ayuda, iboto natin ito. Yan ang tandaan natin mga Pilipino sa mga nanonood dito sa Donmar TV. Ang gobyerno na laging namimigay ng ayuda, laging namimigay ng bigas, that means gusto nilang habang buhay tayong ganyan. Habang buhay tayong umaasa sa kanila. They want us to bow to them. Sila lang yung mayaman, tayo mahirap tayo. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Wala sa kanila ang malasakit na tayong medyo aangat naman yung buhay natin konti isa-isa. Wala sila niyan. Okay? Kung buong akala ninyo, mga loyalista at mga dilawan na natutuwa kayo na nabibigyan kayo ng mga ayuda at mga pera at mga bigas, kung akala ninyo tuwang-tuwa na kayo dyan, nagkakamali kayo. Kasi pansamantalang panglipas gutom lang yan. But at the end of the day, ayaw nilang maangat konti yung buhay natin. Look at all some of the countries like Japan, New Zealand, at ibang mga progressive countries. Hindi na sila nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Why? Because they are given na mga magandang buhay, trabaho, sapat na mga yung kuryente nila, mababa yung presyo, yung libre na yung hospital nila, malalaki yung mga sahod. Yun ang mga nangyayari doon eh. Pero dito sa atin, hinayaan nilang magiging mahirap tayo. Kasi, gusto nila na lagi natin silang i-appreciate. Anong ibig kong sabihin? Gusto nila na lagi tayong umaasa sa kanila. Gusto nila na lagi tayong magpipila na we need the government, we need the government. Yan ang gusto nila. Tapos ngayon, yung taong
tunay na nagmamahal sa Pilipino, pinakulong ninyo si Tatay Digong? Kawawa nga eh. May nabalitaan ako kay Tatay Digong. No? Yung mga taga-ICC doon, yung registry doon, mahigpit na raw na minomonitor si Tatay Digong. Oh, mahigpit na raw na minomonitor yung selda niya. Dahil hirap na yung kalagayan ni Tatay Digong. Okay? So, mamaya, pag-usapan natin lahat yung mga binabanggit ko. Paki-like, paki-share muna guys, no? Bago natin ituloy ito. Like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe muna kayo para updated kayo lagi dito. Okay? Subscribe. Ayan. Let's go directly sa our, eto ha. Itong usaping dito sa congressman na nag-resign. Bakit nga ba siya nag-resign? Alamin po natin. Okay? Play. Inilahad naman ng isang resigned party list congressman kung bakit ito nagbitiw sa pwesto sa kasagsagan ng isyu ngayon sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Kalusugan at pamilya ang dahilan kung bakit raw nag-resign sa pwesto si former one tahanan party list representative Nathaniel Ducado. Ayon kay Ducado, isang buwan niyang pinag-isipan ang kanyang pagbibitiw bilang kongresista. Ngayon linggo lamang inanunsyo sa Kamara ang kanyang resignation kasama ang isa pang party list representative. Pero may kaugnayan kaya sa botohan sa impeachment ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ako naman, hindi ko tinitignan kasi kung saan kakampi. Tinitignan ko kung ano ang dapat gawin sa problema. So, on my end, hindi naman masyado sa akin, but I can say... Okay. Wait lang muna. Sir Dorn Mar TV, may babasahin lang po ako. Yun. Sa mga bagong dating dyan nawala ho kasi kanina yung internet. Then nakita ko ang aking anak, nag-YouTube siya. Mabagal kasi internet namin. Tapos yung YouTube niya baka naka 4K pa. Ayun, sakit. Okay, eto na, basahin muna natin. Globe din daw si Francis, no? Sa Baguio. Oy, shoutout sa Baguio ha. Tumira din tayo dyan ng konti. Nagbakasyon. Ganda dyan. Pero pag ikaw mababa ang stamina mo, no? Sa paglalakad. Papuntang, di ba minsan puro pataas yan? May technique pala paano maglakad. Pero kung maglalakad ka, Manila boy ka. Tapos akit-akit ka sa mga, sa mga daanan doon. Hihingaling ka May technique pala sa paglalakad doon. Bukod doon, kailangan mataas ang stamina mo. Yan ang natutunan ko sa Baguio. Okay, dito tayo kay Alex MLTB. Alex na lang. Sir Alex, sabi niya ng gano'n, Idol, ex-crew breaking news. May pag-asa na makauwi si Tatay Digong. Nagsanib puwersa ang US, Russia at China. Gigibain na ang ICC karma talaga na ang ICC sa ginawa nila kay Tatay Digong. Oo. Nabalitaan ko nga din yun at nasabi na natin din kanina. Kasi wala naman ho talagang jurisdiction yan sa Pilipinas at sinasabi na din po mismo ng taga-IC si Donald Trump, di ba? Sabi niya ng ganun, wala rin jurisdiction sa kanila. So, namumuliti ka. Yung ICC na yan, base sa pagkakaintindi ko, kahit English yun, wala pala talagang kwenta. Kaya dapat ho, yung ICC na yan, maalis na yan dito sa Pilipinas. Wala ho sila tawag nyo na po yan. Ewan ko ba tong Pilipinas na to, na paghahalataan ho talaga. Yung Amerika ayaw na. Pero itong Pilipinas, gustong-gusto pa rin pinagdidikdikan si bato doon. Diba? Sino ba to? Si Saldico, gusto nilang pauwin dito kasi lilitisin sa Pilipinas. Nandoon na idadali nyo na lang din sa ICC. Kaya nga, sabi nga nila, may katuwaan nga sa memes. Kung ICC lang din naman ang ganito na, nangingialam, di doon na rin tayo kukuha ng NBI clearance. Sa ICC na lang din daw tayo kukuha ng NBI clearance. So, si Homie, nag-sub daw siya, Dan, kasi DDS ka. Maraming salamat, sir. At sana matulungan nyo po kami, ako dito sa aking channel. Kung napapansin nyo po, mataas po ang ating subscriber pero hindi masyadong maraming nanonood dahil nawala po tayo sa algorithm at nagpalit tayo ng pangalan. Dating ex-crew, ngayon nilagyan ko ng reaction and opinion. Kaya nag-rebrand daw siya. Yung mga ibang subscriber natin dyan, may pag-asa pa daw makalabit kung lagi daw akong magla-live or magpo-post sa mga community service ng community dito sa aking YouTube. No? Kaya sana po matulungan niyo po ako sa pamamagitan lang po ng pagla-like ninyo ay talagang makakatulong yan sa akin. Kaya maraming salamat. Okay. Sana tayo? Kay Alex kanina, sabi ni Hilda Duque, God will help the righteous. Yes, maraming salamat. Kuya Jun, anong sabi mo? Nako, eternal suffering, walang hanggang kaparusahan sa mga magdanakaw sa dagat-dagatang apoy.
Ang sakit nun. Di ba, no? Salamat kasi nagugustuhan nyo rin yung mga Bible na kwentuhan. Totoo kasi, di ba? Ikaw ba hindi ka matatakot doon? Siguro iniisip nga nila na kapag ka, ay, pwede pa akong gumawa ng masama kasi yung Panginoon natin mapagpatawad naman. Dahil mapagpatawad ang Panginoon, pagka malapit ng akong mamatay, hingi na lang ako ng tawad. Pero, ang Diyos mapagpatawad talaga. Pero kapag ikaw, masama na yung ginagawa mo, alam mo ng masama, tapos ginagamit mo pa yung salita ng Diyos, tapos kunwari nagpapabasbas pa kayo sa mga paring umaalyado rin dun sa mga masasama, nakikibasbasan kayo para lang makitang kunwari kayo'y makadiyos, aba, Diyos na ang bahala sa inyo. Ha? Hey, yan nga sabi ko sa inyo, halimbawa si Homie, lahat-lahat ng mga nanonood sa atin, 161, oy, palike po mga kapatid, ilan na bang nagla-like sa atin? Sa akin, sabi ko, maka 200 likes lang ako, masaya na ako. No? Okay na sa akin yun sa ngayon kasi nga, naghihilom ang aking YouTube. Ayun, halimbawa tayo, 162 o kung ano man ang mga nanonood sa atin, sa mga bagong dating. Halimbawa, pala rin tayo, sa langit tayo mapupunta. Kailangan, magtiwala lang kayo. Basta huwag kayong gagawa ng masasama. Yung mga mortal, talagang hindi mapapatawad ng Diyos. Lalo na yung alam mo ng mali, pero, di ba? Halimbawa, nasa langit na tayo. Hihilingin natin sa Panginoon na, Lord, baka naman, para mag-enjoy lalo kami dito sa langit, pwede naman pong patingin kami yung mga pinarusahan ninyo. Yung mga, lalo na yung may buayaw sa amin, si ganire at si ganito, lalo na yung namuno sa amin, yung weak leader. Halimbawa lang, gusto sana naming makita na na kung paano nyo sila pinahihirapan. Biro-biro lang, pero siguro pag nakita natin yon, mag-i-enjoy ba talaga tayo? Ako, mag-i-enjoy ako. Kayo ba mag-i-enjoy? Saklolo! Ang sakit-sakit! Nasusunog ang buong katawan ko, pero bakit ganun? Hindi man lang natutunaw ang katawan ko. Sabi kasi, di ba? Walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, eternity ba tawag doon? Walang hanggan. Paparusahan ka ng Panginoon dahil sa ginawa mong masama. No? Dito, sabi nga nila, kapag ka namumuhunan ka, wag daw pera ang ipuhunan mo dito sa Pilipinas. O habang nabubuhay ka pa, huwag kayong aalis mga kapatid. Napakaganda po nito. Magiging aral po sa inyo to bago natin ipagpatuloy yung pinanunood natin. No? Damontado, shoutout sa iyo. Manang Biday, shoutout muna mamaya. Babasahin ko ang inyong mga comment. Tapusin ko muna yung sasabihin ko. No? Halimbawa, pinamumuhunan ka ng pera, puro pera na lang. Wow. Bakit pera? Para yung mga susunod na maging may ipapamana sila. Pero dito pala daw sa mundong ibabaw, kapag ka mas maganda raw maging puhunan mo, yung gumawa ka ng mabuti, yung pagtitiis mo bilang isang mabuting tao. Napakababaw lang kung titignan mo, pero kung lalaliman mo, mahirap din yun. Kasi halimbawa, may mag-o-offer sa'yo 1 milyon, 2 milyon, halimbawa 3 milyon, 5 milyon, halimbawa sa akin, no? Magiging magiging BBM vlogger ka lang. Bibigyan kita ng ganito. Siyempre, magbabago pag anong gagawin ko? Pagtatanggol ko ba si Marcos? Hindi. Maninindigan ako sa sarili ko. Dati ko na pong sinuportahan ng Marcos kahit walang bayad. Akala ko unity team, totoo. Akala ko okay. Akala ko itutuloy niya yung mga nasimulan po ni Tatay Digong. Wala. Kaya ayaw ko na. Noon pa yon mga kapatid. Sama-sama pa kami sa Marcos noon. Siyempre, BP Sara, Marcos. Sama-sama noon. Nakikita na namin na hindi na po na ipagtatanggol ng presidente ngayon si BP Sara at napakawala pong utang na loob. Kung hindi po dahil kay BP Sara, dapat talo na talaga siya. Pero anong ginawa niya? Hinahayaan niya lang i-impeach si BP Sara. Kapag ang tao masama, wala talagang kwenta. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Halimbawa, tayo naman, nasa langit na. Ang sarap dito, Lord. Kaya naman kami ng mga 60 inches na TV. O kaya, sinlak ng sinihan, Lord. Papanoorin lang namin yung mga naglalangoy sa tagatang apoy. Di ba?
Kasi nga, bibigyan tayo ng katawan ng Panginoon na hindi natutunaw, hindi immortal. Kumbaga, immortal kahit anong gawin mo, hindi ka madededs. No, halimbawa, nandoon ka na, kitilin nyo na lang ang buhay ko. Ang init-init dito, sobra napapaso yung mga balat ko. Ba't ganon? Hindi man lang ako na nagagalusan. Ang tanging mararamdaman mo lang sakit. Sobrang sakit dahil sa parusa ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Simula ho nang nalaman ko yun. Kasi ganito lang napakasimple lang mga kapatid. No? Lagi kasing sinasabi nila, paparusahan ka, pupunta ka sa impyerno, period. May period din ako, Parang si Ping Lacson. Period. Paparusahan ka. Pero ang Panginoon mapagpatawad pag humingi ka ng sorry. Yun lang ang alam nila. Yun lang yung knowledge nila pagdating sa Biblia. Diba? O halimbawa, tignan nyo alam mong maling magnakaw ng pera ng kaban ng bayan dahil magugutom ang mga kababayan mo. Maraming madededs, maraming mapapahamak, maraming mawawalan ng trabaho, maraming, yun nga, sa baha, talagang yung iba nadededs pa, no? Sa mga bagyo, nababawian ng buhay, mga ganyan. Yung Pilipinas, sinayaan mo lang, yung mga durugista, lahat. Kung hawak mo kasi Pilipinas, no? Ito yung malaking halimbawa lamang, hahayaan mo ba na gano'n? Malamang ang bagsak mo talaga, no? Kotang-kota ka sa impyerno. Papatingin ako dun sa comment section kaya nawawala ako sa Okay. Dahil kung ano-ano ng mga pinagsasabi ko, baka kung saan pa po tayo mapunta at hindi nyo magustuhan kasi nga po talaga malulunod kayo sa parusa pagdating po sa impyernes. Tuloy muna tayo. Ano ba 'ang pangalan ni Sir? Alamin po natin. Napadaldal ako No? Tuloy tayo. Ang Party List Representative Nathaniel Lodsta. Ngayong linggo lamang inanunsyo sa Kamara ang kanyang resignation kasama ang isa pang Party List Representative. Pero may kaugnayan kaya sa botohan sa impeachment ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ako naman, hindi ko tinitignan kasi kung saan kakampi. Ito. Former 1 Tahanan Party List Representative Congressman Nathaniel Udocado. Okay, siya po yung nag-resign. Ang main reason na sinabi niya ay pamilya at kalusugan. Okay? Pero naniniwala ang iba na meron pang mas malalim na dahilan. Okay? Tinitignan ko kung ano ang dapat gawin sa problema. So on my end, hindi naman masyado sa akin, but I can say na medyo maraming banggaan in some of the people I work with. Isa yan sa mga reason niya bakit nag-resign siya. Kasi magulo. Nagkampihan, ganun, ganyan. Alam naman natin, di ba? Parang iiwas ka na lang kasi yung mga kaibigan mo, nag-away na sa politika, di ba? Because of their political sides. Natao ng resignation ni Udocado sa kasagsagan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa aming panayam, hindi man niya direktang masabi, ngunit batid namin na may mas malalim na rason sa likod ng resignation nito. I believe na we're done with politics of always protecting self-interest. Kasi kung titignan mo naman, Sir Mike, ang sama na ng state ng country natin, and the reason for that is because of our culture na dapat survival of politicians ang unahin. And I think it's time to really focus on what the country needs. Ayon pa kay Udocado, sa loob ng 10 buwan ay siya ang panglimang kongresista na nagbitiw sa pwesto. Aminado rin ang dating congressman na matindi ngayon ang politika sa Kamara. Well, with that type of fear and that type of feeling, there's only one way to solve it. People have to speak up. If naramdaman nila yon and nakikita nila na hindi na tama, they have to speak up. Kasi as long as we condone it or hayaan natin, hindi magbabago lang. Kung susumahin, umaabot sa 60 kongresista ang hindi bumoto sa impeachment case si VP Sara Duterte. Kabilang dito ang mga bumoto ng no, nag-abstain at absent noong panahon ng botohan. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng balasahan sa mga committee chairmanship sa Kamara. Itinalaga si Northern Samar 2nd District Representative Edwin Ongchuan bilang bagong chair ng Committee on Population and Family Relations. Kapalit ni Southern Leyte 1st District Representative kasi marami pong nabalitaan natin. Yung nag-no yung mga hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, di umano, tinatanggal na sa kanilang mga chairmanship raw. Yan ang balita Representative Roger Mercado. Muli namang ikinonsidera sa plenaryo ang pagkakahalal kina Mercado at Agusan del Norte 1st District Representative Dale Corvera bilang Vice Chairpersons ng House Committee on Appropriations. Samantala, pumalit kay Laguna 2nd District Representative Amitan pinalitan na raw ito ang mga taong to. Hernandez, si Laguna 3rd District Representative Lorento Amante bilang Chairperson ng Special Committee on Southern Tagalog Development. Sina Congressman Mercado, Hernandez at Corvera ay bumoto ng no sa impeachment ni VP Sara Sila yung nag-vote ng no na tinanggal sila Duterte. Medyo malaki yun. Although kahit na ang number of support from the previous impeachment increased, 60 is still a big number for people who are showing na ayaw namin sumunod. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. So, yun po, Yan po ang baho ng House of Representatives na hindi nila maitago-tago. Kasi alam mo yan yung baho talaga, lulusot yan. Namalayan nyo ba? Yung sa bahay ninyo,
kapag merong mamatay na daga. Kahit tagong-tago na yung daga, ha? Kung saan na tinatago o saan ba na namatay yung daga na hindi makita-kita ninyo pero yung baho talaga, babaho yan. Yan ang nangyari sa House of Representatives. Tinatago nila yung baho nila dyan. Alam ng taong bayan, laganap ang korupsyon dyan. Laganap ang pamumulitika dyan. Marami sa mga congressman dyan, ayaw talagang suportahan yung impeachment na yan, pero napipilitan silang sumuporta sa impeachment kasi ganyan na ang kalakaran dyan. Kung hindi ka susuporta, wala ka talagang pera dyan. Walang pera yung constituency, walang budget. Hindi naman nila inaamin yan kasi tinatago nga nila ang kanilang mga kabalastugan dyan sa House of Representatives. Tinatago nila. Pero kahit tinatago nila yan, umaamoy at umaamoy pa rin yung baho nila. Kaya nga, ini-example ko yung daga na namamatay sa inyong bahay, di ba? Hanap kayo ng hanap. Saan ba itong daga na ito? Ang baho-baho. Hindi ko mahanap-hanap. Pero yung baho, umaalis ngaw. Yan ang nangyari sa Kamara. Kayong mga congressman na mga palpak dyan at pasaway, kahit itatago nyo pa yung mga baho nyo dyan, talagang sisingaw at sisingaw yan. Mga gago kayo. Ganyan, no? That's the sad reality of this administration. Wala eh. Mga abusado na sila sa bini-baby-baby ni BBM itong mga taong to eh. Yung mga congressman na yan, bini-baby-baby ni BBM. Kaya kung ano yung utos ni BBM, kung sasabihin ni BBM, gawan nyo ng paraan yan na si BP Sara ay ma-impeach yan. Wala, susunod talaga sila. Susunod talaga yan. Pero dito sa Senado, mahihirapan si BBM na pasunurin yung gusto niya. Kasi, may mga prinsipyo yung ibang mga senador. Yung mga majority na, yung 13 majority na senators, yun na lang siguro ang matino dito sa gobyernong ito. Sila na lang yung matino. Tapos, unahin ko na lang ito Ay, hindi pala. Kung mapapansin nyo, si Cheese Escudero, isa siya. Hindi ko na lagay itong video ni Cheese Escudero dito eh. Si Cheese Escudero, isa siya sa 13 na, ano tawag doon? Na gustong palitan si Soto. Okay? Alam natin si Soto. Maka-administrasyon yan, no? Kay BBM yan. BBM. Ngayon, itong si Cheese Escudero ngayon, kinasuhan rin nila. Kasi si Cheese Escudero parang dumikit konti dito sa hanay ng mga Duterte senators. Actually hindi naman talaga kaalyado ng Duterte si Cheese, no? Tingin ko si Cheese sumusunod lang siya sa sa konstitusyon o dun sa batas na yung sa impeachment nga kasi 'di ba dati? Di kinasuhan. Anong sabi ni Senator Aimee? Kapag hindi kayo sasama sa minority, kasi gusto nilang tanggalin si Senator Peter Alan Cayetano bilang Senate President, kasuhan kayo kung hindi kayo sasama sa minority. Tingnan nyo ngayon. Plano na Mike, hindi na talaga nagkamali si Senator Aimee. Si Jingoy Estrada may kinasuhan na. Liz Vergara, shout out po, no? Welcome back. Kinasuhan na. Some of the senators, i-deal nila yan. Ayaw niyong sumama sa amin? Kung hindi kayo sumama, kakasuhan ko kayo. Kasuhan kayo ng administrasyon. Ganyan ang pananakot nila. Sa ika nga, sabi nila, silent martial law na ang nangyayari ngayon. Di lang dinideclare. Mismo na si Senator Aimee Marcos ang nagsabi na may umuugong na nagmi-meeting na raw na walang eleksyon sa 2028. Yun ang masakit ang mangyayaring ganyan. Kasi siguro doon na magwawala ang taong bayan. Kahit yung mga dilawan baka magwala na rin. Depende kung sisip-sip pa rin sila, di ba? Patay tayo dyan. Kasi that is their plan. Ika nga, parang plan B. Plan B o plan C na. Kasi yung unang plan nila, pabagsakin si VP Sara, hindi talaga eh. Ngayon, napalitan ng Senate President. Diba? Kaya doon sila sa plan C or plan D. Ibig sabihin, talagang palpak yung mga pinagagagawa nila at nakakalungkot mga kaibigan. Kasi wala na silang ginawa kundi ganito na lang sa administrasyon. Wala nang mga main project. Lagi nyong tatandaan yan. Lagi nyong itanim sa utak nyo yan.
Wala nang main project itong administrasyon na to, puro pagpapabagsak na lang sa puro pagpapabagsak na lang po sa mga Duterte. Pansinin nyo yan, huwag kayong maging bulag. Kahit mga kakamping kayo, siguro pagdating ng eleksyon 2028, lahat kayo magagalit din kasi wala nang eleksyon. Kasi gusto nyo manungkulan, baka si Mama Lenlen o kaya si Risa Hontiveros. Salamat kaayo. Pero hindi pwede. Dahilan dyan ang mga Duterte. Sabi ni Cute Golden, blackmail, sindikatong style. Wala na, ito na talaga gobyerno natin, mga kapatid. Masakit Kasi yung unang plano nila, i-impeach si BP Sara. Plan A. Plan B. Kapag si BP Sara ay magtagumpay dito, sa plan B nila, dapat file ng impeachment complaint at kasuhan yung SALN. Plan C. Kung hindi uubra doon sa Senado, kung hindi ma-impeach si BP Sara, walang eleksyon sa 2028. Yan ang plan C nila. Desperado na. Kasi kung hindi ma-impeach, meaning to say, tatakbo si BP Sara sa 2028 at alam nilang mananalo. Oo, kaya naman nila ginugurgur si BP Sara kasi nga talagang malakas. Di ba? Malakas talaga si BP Sara kaya ganyan na lang po sila. Wala na sila nga atupagin. Siya nga pala, yung heart doon na sino nagpipindot tong heart, no? Hulaan natin. Sweet Angel, Cute Golden, Lodi Castro. Sino pumipindot na ng yung heart? Yung parang ganito, pipindutin ko. Ang galing, no? Ang ganda rin tignan. Yan. Yung sa heart sa ayan, ang kulit, oh. Ibig sabihin talagang nanunood na. Maraming salamat, ha. Okay. Tapos na ata to, mga kapatid, pero marami pa po tayong titig ng mga balita, Hindi pa po tayo nagtatapos. Yung video lang na ito, So, no? in order for VP Sara Ayun nga, si Madam. na hindi mananalo, wala na lang eleksyon, wala. Plano nilang walang eleksyon. Kasi pwede nilang gawin yan, ha. Actually, sa totoo lang, itong gobyernong ito, sa Administrasyong Marcos, pwede nilang gawin. They can always control the COMELEC na sabihin nila, wala mo ng eleksyon sa 2028. Oh. For some reason. Yes. Magrarason yan. Tingnan nyo ngayon. Lahat ng kaalyado. Ito na nga mga kabalita. Ayun, natapos na, mga kapatid. Maraming salamat po sa Balitang Pinoy TV. Yan, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kapatid, Ito, maganda naman ang isusunod nating panonoorin. Kasi ito talaga sa Facebook lang, yung mga image lang, yan. Malalaman natin ang mga balita. Pwede rin tayong magkalkal. Kilala nyo si Eloy Borges ba yun? Diba? Grabe rin, ang tindi nun. Nung nagbiro po sila, grabe yung pagbanat niya kay Ann Curtis, saka kay Vice Ganda, talagang lagapak, no? Grabe, matindi yun. Ito pa, si Gian, sabi ng gano'n, nakapokus lang talaga ang gobyernong ito sa mga Duterte. At ang Pinklawan, hindi totoong anti-corruption, anti-Duterte lang talaga sila. Tama po yan, Sir Gian. Babae, lalaki, yan. Tama po kayo doon. Kasi, wala na, ikitang-kita naman na ho natin. Kung, alam nyo nga, para sa akin, no, ang basihan kung may utak ka o wala. Sa ngayon lang to, Sorry sa term. Kapag ka ikaw ay BBM pa rin magpasa hanggang ngayon, para sa akin, mahina ang pag-unawa mo. O hindi naman kaya, bayaran ka.